Magandang araw sa iyo, batang maabilidad. Sa bagong aralin, ikaw ay mapalad. Matutunan mo ang mabatayan at kasanayan sa gawaing pang-elektrisidad. Nakapaki-pakinabang at kaalaman mo'y tiyak mapapalawak. Mga batayang kaalaman at kasanayan sa gawaing pang-elektrisidad. Sa araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na natatalakay ang mga kaalaman at kasanayan sa gawaing pang-elektrisidad. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang unang pagsubok. Panuto, ibigay ang pangalan ng sumusunod na kagamitan, kasangkapan at materyales na ginagamit na may kinalaman sa elektrisidad. Pumili ng masagot sa loob ng larawan ng bahay. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa unang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay 6 hanggang 10, binabati kita. At kung 5 naman pababa, huwag mabahala, unang pagsubok lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, buuin ang mga pangungusap sa pamagitan ng pagpili ng tamang salita na nakasulat sa itaas ng pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Una, magsuot ng patlang na kasuotan sa paggawa. Pangalawa, ilagay sa tamang lagayan ang mga patlang habang gumagawa. Pangatlo, iwasang makipaglaro o makipag-usap habang gumagamit ng patlang kagamitan. Pang-apat, maglagay ng patlang sa bibig at mata habang gumagamit ng welding machine. At panglima, patlang ng kamay pagkatapos gumawa. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig na ang mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. Sa araling ito, matutunan mo ang mga kagamitan at kasangkapan pang-elektrikal at wastong paggamit at pangangalaga nito. Kasangkapan at kagamitang elektrikal. Kagamitang panghigpit. Phillips screwdriver. Ito ay ginagamit para luwagan o higpitan ang tornilyo na ang dulo ay hugis cross. Stubby screwdriver. Ito ay ginagamit na panghigpit o pangluwag ng mga tornilyo na nasa masikip na espasyo kung saan hindi kasya o hindi abot ng pangkaraniwang screwdriver. Standard o flat screwdriver. Ito ay ginagamit para luwagan o higpitan ang tornilyo na ang dulo ay manipis na pahalang. Claw hammer. Ito ay ginagamit na pamukpok at pantanggal o pambunot ng pako. Mga kagamitang panghawak. Combination pliers. Ito ay ginagamit na panghawak o pamputol ng wires, kable o maliit na pako. Long nose pliers. Ito ay ginagamit na panghawak o pamputol ng maninipis na kable ng kuryente. Maaaring magamit o makapasok sa maliit na espasyo dahil sa manipis nitong dulo. Benz vise. Ito ay ginagamit na panghawak o panghigpit. Mga kagamitang pamutol. Hacksaw. Ito ay ginagamit na pamutol ng bakal, tubo at iba pang uri ng metal. Pipe cutter. Ito ay ginagamit na pamutol ng bakal. Side cutting pliers. Ito ay ginagamit na pamutol ng maliliit o malalaking wires. Mga kagamitang pambutas.
Gemlet, ito ay ginagamit para makagawa ng mga maliit na butas, karaniwan sa kahoy nang hindi ito napuputol. Hand drill, ito ay ginagamit pambutas ng kahoy. Portable electric drill, ito ay ginagamit para makagawa ng maliit na butas sa mga metal o simentadong pader. Mga materyales na pang-elektrisidad. Lamp holder, ito ang pinagkakabitan ng ilaw. Dito nakukuha ng ilaw ang supply ng kuryente. Switch, ito ang nagsisilbing bukasan o patayan ng kuryente. Male plug, ito ang isinasaksak sa convenience outlet. Isinaksak para dumaloy ang kuryente. Pupunta sa kasangkapang pinapagana ng kuryente. Convenience outlet o female outlet. Ito ang nagsisilbing pinakamadaling pinagkukunan ng kuryente para sa mga dekuryenteng kasangkapan. Dito isinasaksak ang male plug at kadalasan ay nakakabit sa pader o extension cord. Fuse. Ito ang ginagamit pang protekta sa dekuryenteng kasangkapan na kusang pinuputol ang daloy ng kuryente kapag nagkaroon ng short circuit. Circuit breaker. Ito ang pangkolekta sa dekuryenteng kasangkapan na kusang pinuputol ang daloy ng kuryente tuwing nagkakaroon ng overload o short circuit. Junction box. Dito ipinagkakabit-kabit ang mga wire o kawad. Utility box. Ito ay hugis parehaba na yari sa bakal o plastic o polymerizing vinyl chloride o PVC, kung saan ang mga nakabaon sa pader na gamit gaya ng convenience outlets at switch ay nakakabit. Flat cord. Dito ipinadadaan ang kuryente papunta sa mga kagamitan. Conduits o pipes. Dito pinadadaan ang mga wire para maproteksyonan ito sa pagkasira. Maaring gawa sa bakal o plastic. Clamp. Ito ay ginagamit para masiguradong maayos ang pagkakabitan ng mga wire at conduits upang hindi madaling mahugot o matanggal sa pagkakabit. Connectors. Ito ay inilalagay sa dulo ng mga conduit para maikabit ng maayos sa junction box at utility box. Electrical tape. Ito ay ginagamit upang maiwasang makuryente. Binabalutan ang mga wires na nabalatan pati ang mga dugtungan ng wires. Tamang pangangalaga ng iba't ibang kagamitan at kasangkapang pang-elektrisidad. Narito ang ilan sa mga paraan kung paano ang tama at epektibong pamamaraan sa pangangalaga ng iba't ibang kagamitan at kasangkapang elektrikal upang mapanatili ang kalidad at gamit ng mga ito. Kagamitang elektrikal. Una, panatiling malinis at tuyo ang mga ito sa lahat ng oras. Pangalawa, gamitin ang mga kagamitan ng maayos at ng may sapat na kaligtasan. Pangatlo, suriin ang bawat kagamitang kakailanganin bago ito gamitin. Kasangkapang elektrikal. Una, basahin at unawaing mabuti ang manual ng paggamit ng bawat kasangkapang elektrikal. Pangalawa, gamitin ang bawat kasangkapang elektrikal ayon sa wastong gamit nito. Pangatlo, siguraduhin na ang bawat kasangkapang gagamitin ay walang sira o hindi depektibo. Pang-apat, hawakan at gamitin ang mga kasangkapang elektrikal ng may lubos na pag-iingat. At panglima, linisin ang bawat kasangkapan matapos itong gamitin. Siguraduhin itong ilagay sa tama at ligtas na lugar. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga inihanda akong mga gawain na siyang susukat sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, ibigay ang tinutukoy sa bawat bilang. Una, dito ipinapadaan ang kuryente papunta sa mga kagamitan. Pangalawa, ito ay ginagamit na pangprotekta sa dekuryenteng kasangkapan na kusang pamputol ng daloy ng kuryente kapag nagkaroon ng short circuit. Pangatlo, ito ay ginagamit na saksakan para dumaloy ang kuryente papunta sa kasangkapang pinapagana ng kuryente. Pang-apat,
Ito ay hugis paraba na yari sa bakal o plastik kung saan ang mga nakabaon sa pader na gamit gaya ng convenience outlet at switch ay nakakabit. At panlima, ito ay ginagamit para masigurong maayos ang pagkakabitan ng mga wire o kawad at conduit. Kumusta? Ang sagot mo ba ay mga ganito rin? Ang husay mo! Para naman sa pangalawang gawain, lagyan ng check ang bilang kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay tama at ikis naman kung mali. Una, siguraduhin na ang bawat kasangkapang gagamitin ay walang sira o hindi depektibo. Pangalawa, hayaang madumi ang kasangkapan bago itago. Pangatlo, panatilihing malinis at basa ang mga kasangkapan sa lahat ng oras. Pang-apat, hawakan at gamitin ang mga kasangkapang elektrikal ng may lubos na pag-iingat. At panlima, ilagay sa maayos at malinis na lugar ang mga kasangkapan. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Para naman sa pangatlong gawain, tukuyin ang mga sumusunod na larawan. Kumusta? Binabati kita at matagumpay mong nasagutan ang mga gawain. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang wastong kaalaman sa paggawa ng proyekto ay magpapaunlad ng kasanayan at nakatitipid ng oras at lakas. Dapat din nating isalang-alang ang tamang paggamit at pangangalaga ng kagamitan at kasangkapang pang-elektrisidad upang maiwasan natin ang disgrasya o anumang kapahamakan. Ngayon, maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Uli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.